magandang umaga mga katambay. At eto, dito ulit tayo sa may Recto Tutuban. Umagang umaga. Anong oras na? 6:16. So libutin ulit natin tong Zaragoza Street sa may Almario Elementary School. Tingnan natin kung may basura pa rin doon. Ayan. Medyo pa, madilim-dilim pa. Adjust na ngayon na mga katamay, January 10, 2025. Ayan, bilis ng araw Ito, basura agad ang bumugad sa atin. Sa Divisoria given na yan kasi nga maraming vendors dito, no, paggabi, night market. Meron ditong night market. So ayan, nililinis na lang ating DPS. Ayan, no. Ang daming basura. Ayan, no. Pinagtataka ko lang kabilaan, merong merong mga vendors no kabilaan. Dito puro basa, puro mas madaming basura kaysa dun compared do sa may kabilang side, no. Ayan. Mangilan-ngilang vendors pa din yung mga nandito, hindi pa man naubos mga tinda nila. O ayan, basura 300. May mga basura din, no. Basura, no. Hindi ko na pala nagawa ng comment yung kamakailang interview ni Mayora. Yung sinabi niya na merong kulang na bayad ang LGU ng Manila sa Lionel, pero hindi naman daw utang yun. Ano tawag doon, no? Ay, paano ba ang bayaran dyan? Quarterly o ano? Ito, dami, oh. Kaya pag
pagdating dito, paglagpas ng ng Asunsyon, mga basura hindi na yan kasama sa mga basura ng mga vendor. So dapat wala yan dyan. Ayan o. Ayan, dapat wala yan mga basura na dyan. Pero kagaya nga rin ng sinasabi natin lagi, simula na nawala yung Lionel, wala naman ang bayad sa Lionel, no? Pero baka naman. Talaga natin dyan, mapapansin natin yung mga basura sa kalsada. Kasi sa sistema ng bagong mga kumukolekta ng basura, yung hindi na nga sila nakakapasok sa mga secondary at maliliit na kalsada. Kaya yan, yung mga tao nilalagay dito sa labas yung mga basura nila para makakolekta. Ayan o. Grabe, dati wala yan, no? Tapos sinasabi nila hindi daw na solusyonan ni Yorme yung problema sa basura. Hindi totoo yan. Malaking kasinungalingan yan. Delpan na tayo, Delpan. Ayan, daming mga basura rito sa mga Center Island, oh. Ayan. Ayan, ito pa rin talagang ito na yung ginawang tambakan ng mga basura dito sa Zaragoza, no? Yung na yun dito sa Metapat. Ayan, wala na rito. Good job. Ayun pa pala, yun. Pero hindi na hindi na madami. Na yun, naging designated na siguro ng mga tao, no? Designated tambakan ng mga basura yung lugar na yun. Kasi nga hindi na nakakapasok doon sa secondary road. Ayun, paulit-ulit tayo. Pero baka naman itong gobyerno na to kailangan kinikiliti muna bago kumilos bago nila maisip naman po na pwede yung mga basurero, mga pumasok ulit sa mga secondary road, no? Ayan, no? At tulad nung ginagawa dati ng contractor ng basura, Lionel. Ayan. Bila traffic basura doon din. Yung pala yung utang sa sa Lionel, hindi daw utang yun, kaya tawag doon. Kaya makakatama yun ang tawag doon. Pag pala sa lagay na natin na ang bayad quarterly, no? So nagbayad last April, nabayaran yung first quarter.
Tapos yung second quarter wala nang bayad, third quarter wala nang bayad, di ba utang tawag doon? Ayan, honest na tayo. So kahit anong klase kolekta ng basura nila, kung ganyan pa rin ang sistema nila, walang mangyayari. Ayan o, talaga may makikita at makikita pa rin tayo mga nakatakalat na basura sa kalsada. Hindi rin siguro kaya ng bagong kontraktor na kolektahin lahat kasi nga iilan lang yung truck nila. Problema dyan, no? Dalawang kontraktor yun, magkano kaya ang presyo nun? Ano, parehong 700 million? Pareho. At isa pa yung ano, DPS. So nakita nyo yung tao ng DPS, nangungulekta rin ng ano, ng basura. So ano kaya usapan dito sa basura na to? Ang aga-aga, konsumido. So ayan mga katambay, maraming salamat sa inyo pagsuporta, at lalo na sa panonood ng Katambay Fishing Vlog. Please kindly like, comment, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated ka. Mabuhay kayo lahat hanggang gusto nyo. God bless everyone and peace out.